panatagan at pagmamahalan. Ang ballpen. Ay. Magandang gabi mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Isang maulang Biyernes sa inyong lahat mga kababayan. Ay talaga pong grabe po ang ulan ngayon sa buong Metro Manila at patuloy tayong piniperwisyo nito. Bagamat magkaganon, salamat pa rin sa Diyos. Nakararaos tayo at life must go on. Walang bibitaw sa inyo mga kababayan. Matatapos din ang lahat ng ito. Welcome po sa ating regular Capital Report every Friday. Marami tayong mga important updates ngayong araw na ito, no? Mga kababayan, sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan, malusog na pangangatawan. Mga bata na nanonood o mga nanay na nanonood, sabihan ninyo ang inyong mga anak, pumasok sa loob ng bahay, bawasan muna ang oras sa labas ng kalsada. No? Patuloy tayong pinakakaba. Mabuti ng kinakabahan tayo. Hindi man tayo kailangan matakot. Kailangan nating kaharapin ito pare-parehong pandemyang ito. Pero maigi nang nagiging responsable tayo sa bawat isa. So sa mga magulang, sabihan po ninyo ang inyong mga anak at pagpapasensyahan na muna ay konting higpit lang ho ngayon, no? At konting disiplina at konting sakripisyo. Tingin ko naman matatapos din ito, no? Lalo naman na nagbabaha-baha kahit saan, no? Miwas ho tayo dahil hindi natin alam ano ang perwisyong pwedeng ibigay sa atin ng baha, no? At ako naman nagpa-inspeksyon na ng mga kable ng kuryente, nagpa-inspeksyon na ako ng mga imburnal pa rin, yung katulad ng ginagawa natin araw-araw, para mabilis na humupa ang mga tubig. At inatasan ko na rin po na maglinis at patuloy na maglinis ng mga basurang iiwan sa atin dala ng tubig, no? Maaring ito'y basura galing sa dagat papunta sa pantalan. Maaring ito'y basura galing sa kanya-kanyang bahay na maiiwan sa kalsada. Pinalilinis po natin yan para ang kalsada ay patuloy na maliwalas at ligtas sa mga nagmamaneho, pampubliko man o pribadong sasakyan, no? Tuloy-tuloy po tayo at hindi po tumitigil ang ating mga kawani ng City Engineering, City Electrician at DPS. No? Now, mga kababayan, sa mga nanonood na nag-aalala na mga kamag-anak nila sa lungsod, ating mga OFW, yung ating mga immigrants sa buong mundo, no? At yung mga kababayan natin dyan sa Mindanao, sa Visayas, Central Luzon, Northern Luzon, at Southern Luzon, no? Na may mga kaanak sa Maynila. Please help us share this broadcast so that we can inform as many as possible, no? With regard to update sa ating lungsod ng Maynila, no? Tulong-tulong mga kababayan. But now, after ko mag-report ng COVID at ng ibang sitwasyon, yung ating vaccination report din at yung vaccination tomorrow. Tomorrow is Saturday, tomorrow maulan, tuloy ang bakunahan, no? Maraming salamat sa inyo mga batang Maynila. Hindi kayo nagpapatinag sa perwisyon dulot ng ulan, no? Tuloy lang po yan. So sa linggo may bakunahan tayo ulit. Sa Lunes may bakunahan tayo ulit. I-update namin kayo maya-maya. After that, ay pipilitin ko pong sagutin ang inyong mga katanungan, no? Sa abot ng aking kakayanan, no? Kaya please, stay tuned, spare us some of your data because this is a very important update for you, mga batang Maynila. Now, let me start with our COVID infection. Today, we have 102 new cases sa ating lungsod, no? At nalulungkot tayo, 4 naman po ang nasawi. Nakikiramay po ko sa 4 na pamilya na nasawi ang kanilang kamag-anak dahil sa impeksyon ng COVID-19. Delikado po talaga mga kababayan. Patuloy at araw-araw, paulit-ulit kung panawagan. Mahalin ninyo ang inyong sarili, pangalagaan ninyo ang inyong sarili, maging responsable tayong individual. Please wear your mask, wash your hands, and practice physical distancing. Ngunit sa Maynila, may isa pa tayong bagong policy or direksyon, kundi magpabakuna sa lalong madaling panahon.
bakuna, bakuna, bakuna. Yan ang mahalaga. Sa kabilang banda, ay salamat sa Diyos, 146 ang gumaling ngayong araw na ito. Ligtas na sa tiyak na kapahamakan na dulot ng COVID-19 infection. Mga kababayan, kalisabay niyan, malugod ko pong ipaalam sa inyo. Sa loob ng 7 araw, mga kababayan, tuloy-tuloy ang pagbaba ng COVID infection sa lungsod ng Maynila. Nasa inyo pong screen ang ating graph, no? Simula nung July 17, July 18, July 19, 20, July 21, July 22, and July 23. Makikita nyo po ang projection. So ano pong ibig sabihin yan? Maraming salamat sa inyo. Kayo po ang may gawa niyan. Kung bakit bumababa ang COVID infection sa lungsod ng Maynila. Sa pagdidisiplina, may mahihita tayo. Sa pagiging responsable, may tutunguhan tayo. Sa pagmamalasakit, magtatagumpay tayo. Ayan po mga kababayan. Pero, kuidaw, huwag tayo ma-excite. Bagay lamang, sinasaad namin sa inyo ang tunay na sitwasyon. Malaki man ang impeksyon, mababa man ang impeksyon. Ngunit gusto ko lamang kayong i-update na lahat ng paghihirap natin, lahat ng pagsisakripisyo natin, lalo na kayo, meron naman pong pupuntahan. Kaya, mga kababayan, ako'y buong kababaang loob, nakikisuyo sa inyo, tulungan niyo po ako dahil hindi ko po ito kaya mag-isa. Magtulong-tulong tayo. At nakikita nyo naman po ang resulta. Meron naman pong napupunta. So muli, ayan po ang ating update sa COVID infection. Ngayon naman po mga kababayan, nasa 27% ang ating occupancy rate sa ating mga ospital. At 67% naman sa ating Manila COVID-19 Field Hospital. At 1% naman sa ating occupancy rate sa ating quarantine facility. No? Ngayon, mga kababayan, lagi pa rin natin naabatan na baka mamaya umalagwa si Delta variant. No? Katulad ng naiulat ko na sa inyo noong mga nakaraang araw, may paghahandang ginagawa ang inyong pamahalaang lungsod ng Maynila. Bumili tayo pa ng mga iba pang gamit, katulad ng high flow. Meron na po tayong 99 pirasong makina, no, na ginagamit natin for so many months now that can help a person, infected person, to survive. Nagpapabili pa tayo ng 100 pa para abatan natin si Delta. Meron tayong Remdesivir, 5,000 plus. Meron tayong Tocilizumab, 1,000 plus. Nagpa-order pa tayo ng bagong Tocilizumab. No? Ito'y mahalagang gamot, mamahaling gamot, mahirap hanaping gamot. Ngunit ang Maynila ay meron. Ngayon, kung saan man kayong dako ng Pilipinas, ng bansa, ng Luzon, kung kakailangan ninyo sa mga doktor na nanonood, kung kakailangan ninyo ang gamot na ito, malugod po ang tutulong ang inyong pamahalaang lungsod ng Maynila at 10 ng mga batang Maynila. No? Ang importante, mabuhay yung tao na infected ng COVID-19. Yun ang mahalaga muna ngayon. Yung infeksyon, yung infected na tao, mag-survive. No? Ngayon, mga kababayan, kanina naman, dumating na yung ating paghahanda pa rin sa Delta variant. Yung dumating na po yung additional on top of our regular oxygen na kinukonsume araw-araw. Nagpa-order po tayo ng 750 tanks amounting to 37,500 liters bilang pag-iimbak ng inyong pamahalaang lungsod at paghahanda sa Delta. Kanina po dumating na yung 150 na oxygen tank na in-store natin sa Manila
COVID-19 field hospital. Next week, I'm hoping na dumating yung additional 600 oxygen tank na kakailanganin ng sinumang pasyente na may impeksyon ng COVID-19. Opo, yan po ay mga paghahanda, maliliit na bagay, paghahanda ng inyong pamahalaang lungsod, ano't anuman ang mangyari. Kaya maraming salamat kay Vice Mayor Hani Lacuna sa talagang siya po ang nakatutok dyan. At asahan po ninyo, i-update pa namin kayo sa pang mga makina na binibili pa natin, ayon na rin sa mga pag-aaral ng mga siyentipiko na makatutulong sa mga COVID patient. I don't care to spend millions and millions or hundreds of millions of peso as long as may mabuhay na isang tao. Mahirap, middle class, mayaman. It doesn't matter. What matter most is life. A life that we save is one success. More lives save, more success. So we'll deal with it. We'll confront it. We will continue to prepare ourselves. Kaya pumanatag kayo, mga kababayan sa lungsod ng Maynila. No? Ngayon naman, mga kababayan, noong nakaraang Lunes ay nag-groundbreaking na po tayo ng ating pangarap sa public education system. Magsisimula na pong i-construct ang Rosario Almario Elementary School. No? Ito po ay fully air-conditioned 10-story glass school. I mean, like, para maaliwalas. No? At maraming salamat kay Vice Mayor Hani Lacuna at mga barangay official na dumating sa ating DCS family o sa mga bata. Mag-aral kayo mabuti, ha? Hanggang ngayon, ginagamit nyo yung mga tablet na binigay namin, mga internet na binigay namin sa inyo, tiisin nyo na muna yan. Makararaos din tayo. Pero, may awa ang Diyos, pagbalik natin sa eskwelahan, o makikita ninyo yung eskwelahan ninyo para ng Singapore. Yan ang regalo namin sa inyo habang may pandemya. We're taking opportunity to redevelop our school, to have a better facility, to lower the teacher-student ratio. If we have 1:100 students, one teacher to 100, one teacher to 80, we can bring it to the normal, which is 1:40. And now, after building this, we can see and solve population growth in the next 10 to 15 years. Because habang may pinanganganak na bata, ika-7 taon, nung araw na siya pinanganak, papasok na siya sa eskwela. Kukonsumo na siya ng espasyo. Kaya ito'y paghahanda na rin ng mga lupang available at minamaximize natin para sa maayos, maliwalas, at may sapat na pasilidad. May elevator po sa mga, kung may nagtatanong, may elevator po yan. Malalaki po yung mga elevator niya. Baka lang may magtanong. Ayan naman, pinagpapauna ko na. So maraming salamat kay Engineer Andres, kay Principal Graciano Budoy Jr., Dr. Magdalena Lim, Architect Eli Belmoris, at mga konsyal. Maraming salamat. Yan, mga konsyal. Yan yung hiningi ko sa inyo. So, sumunod naman, mga kababayan, maraming salamat kay Pangulong Duterte sa Estados Unidos. Dumating po kanina ang bagong supply natin ng Janssen. Meron po tayo nakamit na 20,000 na bagong supply na Janssen vaccine. Itong Janssen, galing sa World Health Organization, galing sa Amerika, binigay sa Pilipinas, pinadala sa atin ng IATF, meron tayong 20,000. Ang Janssen po ay bakunang isang beses lang ituturok sa inyo at hindi nyo na kailangan ng second dose. Ayon sa alituntuning pinatutupad at ipinatutupad sa amin ng IATF at ng World Health Organization,
Ang Janssen ay para sa ating mga lolo at lola, nanay at tatay na senior citizen. Yan yung mga binakuna na natin ilang araw na. No? Tapos, pwede rin sa A3, yung may mga comorbidity. So, yan po. Meron tayong panibago dahil paubos na yung Janssen natin today. No? I-update ko kayo mamaya sa bakunahan. At the same time, may dumating po tayo na 900 vials ng Moderna. At ang 500 dito ay nakadedicate sa ating mga seaman. Dahil yun po ang bilin sa atin ng national government na siya naman ang ating tutubdin. Yung 400 naman, no, atin. Sa 400 times 10, 4,000, makakapagpabakuna tayo ng 2,000. Para meron tayong second dose ng Moderna. So, yan po ang mga bakunang ipinagkaloob sa atin ngayon. No? Next, mga kababayan, kanina po ay ang inyong lingkod ay humarap sa mundo kasama ng mga mayor sa buong mundo doon sa ating Bloomberg competition. No? Sapagkat nagkaroon ng pulong kanina ang mga mayor sa buong mundo at kasama ang inyong lingkod at kasama yung mayor ng Butuan. No? Diyan sa Mindanao. Kamusta kayo dyan sa Mindanao? Nagpulong-pulong kami kanina at nagkaroon ng orientation at nag-sharing of ideas. Paano labanan itong pandemya? Paano maging innovative? Ito tawag nila dito, kanina, Ideas Camp. No? Maga-maga po, sa Estados Unidos, alas 7 ng umaga. Ina-update ko lang kayo what is happening in Bloomberg Mayor's Challenge. No? Ayan po mga kababayan. At congratulations, naging maaliwalas, umayos, karoon na ng forma, mas people-friendly office. Yung ating social welfare office na pinamumunuan ni Direktora Re Pogoso. Sa mga taga-social welfare, maraming salamat sa inyo sa pangangalaga ninyo sa aking mga senior citizen, sa aking mga PWD at solo parents, at siyempre, no, yung mga nangangailangan ng tulong. Mabasa sana kayo ng ulan, ngayong tag-ulan, mga taga-social welfare. Maraming salamat sa inyo. Nakuha ko po ang report ninyo, napakarami pong natutulungan ang inyong opisina. Maraming salamat. No? Congratulations, Direktora Re Pogoso. So, yan po ang ating update. Now, let me update you sa vaccination ngayong araw na ito. Muli, binabati ko ang mga taga-lungsod ng Maynila na hindi kayo nagpapatinag. Ano man, alam kong mahirap pumunta sa vaccination site dahil yung ibang kalye baha, mahirap dahil maulan. Ngunit hindi kayo nagpatinag. I'm proud of you, mga batang Maynila. Keep it going. While we wear masks, we practice physical distancing and washing of hands. Ang isang mabisang solusyon is vaccination. Get yourself protected. Opo. Maraming salamat sa pagtugon ninyo sa aking panawagan. And let me share to those who are watching ngayon lamang at hindi nalaman ano ang buti ng bakuna sa katawan natin. No? Nung sinabi ko nung nakaraang araw, sabi ng mga sayantipiko, anumang uri ng bakuna, o anumang brand ng bakuna, ay makapagbibigay ng proteksyon laban sa Delta variant. Okay? Kapag ikay nabakunahan ng isang beses, you are in a good condition. Kapag ikay nabakunahan sa ikalawang beses, you are in a better position. Okay? So, I hope nakukuha ninyo yung punto. At ang suggestion nila, bakuna, bakuna, bakuna. Okay? Kaya, proud ako sa inyo. Alam ko mahirap yung pinagagawa ko sa inyo. No? Baha, ulan, anggi, no?
pero pumupunta pa rin kayo sa bakunahan. Tama po yun. Let's focus. Continue to focus so that we will continue to arrive, to achieve our objective. The objective is, base sa panawagan ng national government, yung una, ang sabi nila, 70% to achieve herd immunity. Binago nila 50%, anong tawag niya? Population protection. But anyway, we have already achieved the 50%. We are going to reach together, tayo, mga batang Maynila, at yung mga dumadako sa Maynila. We will try, continue to try, and we will not stop to achieve the 70% ratio of people needs to be vaccinated in the city. Ang unang pinagagawa sa atin ng DOH, kailangan makuha natin yung 800,000. Pero hindi ako titigil doon. But what matters most, for the meantime, can we achieve it? Can we achieve 70% by September? The answer is yes. Why? Because of you. Dahil sa inyo, mga kababayan ko sa lungsod. Basta po ko ang trabaho ko, hawak ko ang bakuna, umulat, bumagyo, magkaroon ng dilubyo, araw, gabi, holiday, Sabado, Linggo, may bakunahan. Ang obligasyon ninyo, mga mamamayan, pumunta sa bakunahan. Alam kong mahirap ang pinagagawa ko sa inyo, dala ng ginagatungan pa tayo ng problema nitong bagyo. Pero huwag tayo magpapaawat. Remember, mga batang Maynila, 450 years of our existence, 500 years of our history as Filipinos, we survived. We succeeded. And I do believe, at naniniwala ko, magtatagumpay tayo. Mananalo tayo, mga kababayan. Lagi niyong iisipin, kayo na mamamayan, kami na taong pamahalaan, iisang bangka tayo. Kaya, we must continue the journey. Patuloy tayong maglalayag at sama-sama tayo, mamamayan at pamahalaan, na maglalayag at suungin ang mga bagyo, mga anong malalaki. Huwag tayong magpapatinag. Let us focus ourselves, our minds, our heart. Go out there and get vaccinated. That is our objective. After that, when we achieve that, may awa ang Diyos, titira pa tayo dahil marami pa tayong paparating na binili na bakuna para sa inyo, mga batang Maynila, at para sa mga hindi taga Maynilang nagtatrabaho sa loob ng Maynila. Welcome po kayo sa Maynila. We will reach as many as possible, as soon as possible. Okay? So, yan po ang obligasyon ko at obligasyon ninyo. Magtutulungan tayo. And in fact, today, despite of heavy rain, despite of flooding, 28,116 doses were deployed today. 8,666 sa first dose, 19,450. Okay, malilito, no? Inilipat namin yung numero ng Janssen sa fully vaccinated. Kasi NA na po siya. Sabihin, not applicable for first dose kasi isang dose lang. So, when you get Janssen, made by Johnson & Johnson, as if you got 2 doses. Yan po, mga kababayan.
Napagtagumpayan natin ngayong araw na ito. 28,116 as of 5 p.m. Hanggang ngayon po, nagbabakunahan pa. Hold on. Kapit lang, mga kababayan. Kapit lang. Walang bibitaw. Ha? So, mga kababayan, bukas, magkakaroon tayo ng bakunahan, pero nais ko munang i-update yung mga lolo't lola ko. Nanay, tatay, lolo't lola. Ha? 28,236,000 ang naipamahagi na natin sa 10,386 senior citizen ng District 1 out of 96 million na ating i-deploy para sa 35,000 mahigit na senior citizen ng District 1 para sa inyong konting allowance galing sa inyong pamahalang lungsod ng Maynila for the month of January to June. 6 months times 500, 3,000 pesos each. Masayang masaya ako para sa inyo. Sa mga taga-OSCA, Director Marjon Isidro, OSCA employees, maraming salamat sa inyo. Hindi rin kayo nagpatinag sa ulan at nilapit nyo sa aking mga lolo't lola at nanay-tatay yung pagbibigay. Ayan po ang update sa ikalawang araw ng implementation. Sa District 2, antabayanan nyo lang, kahapon nirelease ko na yung pera, no? Kahapon 60 million something, no? Para sa District 2. Antabayanan nyo naman District 3, 4, 5, 6. Lahat yan, titirahin natin. Ulitin natin, yan po'y pera ninyo, buwis ninyo, ibinabalik lang namin sa inyo. Mga lolo't lola ko, mga nanay tatay ko, huwag muna kayo masyado maglalabas, ha? Unless bakuna, unless ayuda, ha? Huwag muna masyado, ha? Mag-iingat kayo. Sa mga lolo't lola ko, nanay tatay ko, I love you. Masaya ako pag ngumingiti kayo. Kayo na lang ang pinaguhugutan ko ng lakas ng loob. Kapag ngumingiti kayo, na naramdaman ninyo na may gobyerno sa Maynila. No? Ingat lamang po. Tomorrow, let me share this to you, natalunan ko lang. Doon sa 28,000 na meron tayong target for second dose, no? Ang target natin 14,882. Ang actual 14,002, 94.21% ang na-achieve natin sa target natin for second dose, no? As of 5 p.m. Okay. Mga kababayan, bukas may bakunahan. Una, panawagan. Meron pa tayong mga iilan, mga about 1,500 all in all, out of 74,000, no? Out of 74,000 na nabakunahan ng Pfizer na hindi pa bumabalik for some reason which I respect, but you have to get your second dose, no? Last call for who missed their second dose. Tomorrow, Saturday, July 24, 2021, 7 a.m. to 7 p.m. Ang bakunahan ng A1, A2, A3, A4, A5 na nabakunahan noong May 13 up to July 19. Kung sino man kayo, no? Although iti-text pa rin kayo, ilang beses na kayo na i-text, no? Pero kung hindi nyo pa rin natatanggap yung text, I don't know. But nabakunahan na kayo ng first time, so tama yung number ninyo. Bukas, pumunta kayo sa Universidad de Manila. 1,500 doses na Pfizer. This is your second dose. Ngayon, kaya po kami nag-last call, nanghihinayang po kami sa bakuna na nasa bodega. So, pag hindi pa po kayo pumunta bukas, ipahihiram na namin ang second dose ninyo para maging first dose ng ibang tao. So, come tomorrow or miss it and wait for the incoming Pfizer. The question is when? The answer, I don't know. But for the meantime, for so many time, kayo sinubukan tawagin, meron na ako kayong pagkakataon muli bukas. Last call. After that, we have to utilize these vaccines. We have to utilize this. We have to utilize this. Okay? So, ayan po, mga kababayan. Punta na po kayo. Kundi, maipapamigay namin sa iba.
Sayang naman yung may gusto. Ha? Yan ang second dose for tomorrow. Now, mga kababayan, bukas po, puro tayo first dose. Tama, puro first dose. Una, yung aking mga bedridden, kababayan, no? Huwag kayong mag-alala, bukas may bakunahan tayo. District 1, District 2, District 5. 60 doses. 60 na pasyente o 60 na kliyente na nasa kanilang bahay and physically challenged. Gobyerno ang bababa sa inyo. Tomorrow po yan. Okay. Tomorrow, first dose vaccination for A1, A2, A3, A4, A5. Saturday. May ulan po bukas, may bagyo po ulit bukas, tuloy ang bakunahan. Magdala kayo ng payong, huwag kayo kagad pumunta ng maaga. Meron kayong maghapon. Hanggang gabi naman ang bakunahan. Okay? Saturday, July 24, 2021, 6 a.m. to 7 p.m. District 1, Isabela de los Reyes, 1,500. Emilio Jacinto, Vicente Lim, Sergio Osmeña, Francisco Benitez, Plaridel, District 2. Andres Bonifacio, Pedro Guevara, Juan Sumulong, District 3. Ramon Magsaysay, Moises Salvador, District 4. District 5, Justo Lucban, Aurora Quezon, Rafael Palma. District 6, Jacinto Zamora, Santa Ana, and Iris. All 1,500 doses. Ngayon, kung kayo nakakuha na ng ticket na 1.5, ang tabayanan nyo lang, meron kayo maghapon, hanggat may tao, may babakunahan. Yan po, for tomorrow, A1, A2, A3, A4, A5. Please, do share this. Tulungan nyo po kami. Now, first dose, vaccination schedule for A1, A2, A3, A4, A5. For Saturday, ulit. 6 a.m. to 7 p.m. Ito naman po yung ating mall sites. Lucky Chinatown Mall, 2,500. Robinson's Place, Manila, 2,500. SM Manila, 2,500. SM San Lazaro, 2,500. Okay? Now, special site. This first dose vaccination, A1, A2, A3, A4, A5 for Saturday, July 24, 2021, 6 a.m. to 7 p.m. Holy Trinity Academy, 1,800 doses. Mga taga-balik-balik. Ayan. Okay? So, yan po, mga kababayan. I hope, please, do share, help us share this information to your friends, loved ones, family, and community. As of today, 710,525 na po nabakunahan sa first dose. Target is 800. 444,985 naman for second dose. 1,155,580 total vaccine administered in the city of Manila. So we are about 90%, more or less, 80, 85, 90% of the goal of the 70%. And out of 70%, more than 50% na ang nabakunahan naman for second dose. Yan po ang update.